Ano-ano nga ba ang mga ways papaano tayo mag-earn sa forex? So kung tinatamad ka mag-analyze ng market, paano tayo makapag-participate? Puwede pa rin ba kung hindi ako talagang techie? Yes, pupuwede ka pa rin pong makapag-participate sa forex market kasi we have copy trading and auto trading. And if you want na ikaw naman yung mag-execute ng trades or mag-analyze, yan, we will discuss about manual trading and prop firm trading. So, ito yung mga ways to earn sa forex. First is the manual trading. Later, I'll discuss. Isa-isahin ko lang muna. Yan. And then yung automated trading using expert advisor or robots or algorithms. Next is copy trading and social trading. Ito yung mga ngopya tayo ng trades ng ibang mga professional traders. And yung last is the prop firm trading. Ito po is yung if we pass the challenge ng prop firms, pwede tayong makapag-trade using a simulated account. Yan. And kapag tayo nakapasa, we can earn ng profit share na in-offer ni prop firm sa'yo. So, for example, you have a 100,000 fund. You bought it for $600. You can earn kung magkano yung kinita mo. So, later, I'll discuss that to you. So if you want to start manual trading, of course, you need to open an account, demo or live account. So you can scan this QR code. But for my tutorial videos, ito yung mga pinapakita ko. Kasi dito may mga web terminal sila just like this para mas madali nyo makita yung sinasabi kong yan, mga risk management, proper lot sizing. So, yan, ito yung gamit ko. But, yeah, these are the brokers that I personally use. Okay, so ang manual trading po is, it means ikaw yung talagang mag-analyze ng market, ng technical analysis, magbabasa ng news, and ikaw ang magde-decide if you want to buy or sell. So, hindi ka basta-basta mangongopya lang ng signal or yung automated system. But actually, guys, sa manual trading, you can do manual trading kahit na hindi ikaw yung mag-analyze. Kasi may mga communities na nagsasend ng signals or you can join a live trading sessions. Pag sinabi ng mentor na, okay guys, it's time to buy, it's time to sell, kokopyahin mo na lang yan. So, dapat ang skill na matutunan mo is how to execute the trade. You need to learn paano gamitan ang inyong MetaTrader 5 app. Okay, you will execute the trade manually. You can just copy and paste the trade signals. Or, mas maganda, ikaw yung mag-a-analyze. Meron kang sariling diskarte, sariling trading strategy. So, ideal to for active and hands-on traders. So, meron din tayong tinatawag na automated trading or yung EA bots or expert advisors. Ayan, ang EA ibig sabihin po, expert advisor, a trading robot that automatically opens and closes trades for you based on preset strategies or algorithms. Ibig sabihin, kung ikaw, meron ka ng solid mechanical trading strategy na tingin mo pwede siyang i-program. Kasi di ba uso na ngayon yung AI, edi i-automate mo. So, sa amin, ito yung ginagamit din namin, another source of income. Although mas risky siya, it's another way for us to trade kahit busy kami. So, luckily, I have a programmer husband, so siya yung nag-create ng aming EA. Or you can actually create your own or download o buy. Medyo mahal ang mga EA. So, yeah, it's a good way for you na makapag-trade. Kaya lang, yan, medyo iba ang risk dito sa EA. Medyo hindi siya yung risking 1% to get 3. So, you will learn more about that kapag na-experience mo siya. And may mga community na, yan, nag-offer din ng mga EA installation. So, yan. For example, yan, an EA buys when RSI is less than 30. Wala, ano yung RSI? Basta indicator yon. Kapag less than 30, it means oversold na siya. It's a buy signal. Kapag naman above 70, it's a sell signal. So, pwede mo siyang gawin ikaw mano-mano, pero
nakaabang ka dapat sa RSI or sa chart mo, and ikaw yung mag-analyze niyan, but syempre, 'di ba, novice ka, hindi mo makita yung chart lagi. So, the EA can do it for you. Pero syempre, ano lang yan, robot lang yan. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa mundo. Kung may gera, may pandemic, may lindol. So, it still needs a supervision. If you need to turn off the EA, yung auto trading, you have to do it. So, ganun yung ginagawa namin. Alright, and then the copy trading naman, as an investor, ikaw yung mangungopya. So, dito, if ayaw mo, ikaw yung mag-analyze, tinatamad ka magbasa ng chart, magbasa ng news, tinatamad ka gawin yung yung hard part. Good news kasi merong copy trading. So, ito yun naman yung nagustuhan ko dun sa Light Finance, yung broker na gamit ko. Kasi, when I started sa Forex, walang copy trading. So, ang gamit ko nun is FBS. So, I use EA doon. But here, ang nagustuhan ko, kasi may mga magagaling na traders here that you can copy. Ayan, you can search kung sino yung gusto mong i-copy na trader, and it's like, for me, ang tingin ko dito, para kang nag-i-invest sa trader or sa employee mo. Ito yung digital business mo. So, for example, di ba, you want makasabay sa kanya. You can check yung performance niya per month. So, ilan ba yung nagka-copy sa kanya, magkano yung asset na tinitrade niya, magkano yung worth ng mga nakaka-copy sa kanya, magkano yung possible na income mo per month, ano yung risk mo sa kanya. So, ito yung actual performance. You can just simply copy yung trader if you want. So, for example, ayan, gusto mong itry sa demo lang muna, just click itong copy setting. Yan, meron tinatawag na in proportion to my asset. So, for example, drawdown siya ng 1%, drawdown ka 1%, or talo ka ng 1%. Pag nanalo siya ng 2%, panalo ka ng 2%. So, in proportion to your fund or to your asset. So, ito yung nire-recommend ko. Ito naman, full volume of each trade, meaning if the master traders trade size is lot size 1, sa'yo lot size 1 din. Lot size 5, sa'yo lot size 5. 0.01, sa'yo 0.01. So, this is not recommended kung ang iyong capital ay maliit. Kasi kapag yung kinokopya mo ay may malaking capital, just like itong pinakita ko kanina, hindi siya akma, lalo na kung ang capital mo $50 lang, $100. So, it is not recommended. Then, yung fixed volume of each trade naman, so, ikaw yung maglalagay kung magkano yung volume na ilagay mo. Regardless kung ano yung lot size na tinatrade ng kinokopya mo, dito, kapag may nilagay kang fixed volume, fixed lot size, hindi yan magbabago. So, kapag ang strategy ng ginagaya mo is martingale or yung nagko-cost averaging, this is also not recommended. Kasi yung cost averaging, dumodoble yung lot size nun eh. And then, ito naman, percentage of each trade's volume. So, for example, kung kunwari, nilagay mo 50%, yung trader nag-trade ng lot size 1, yung sa'yo, 0.50 lang. Pag nag-trade siya ng lot size 2, sa'yo lot size 1 lang. Gusto mo 10% lang. E di 10% ng lot size niya. Gusto mo 200%. Kung siya nag-trade ng lot size 1, gusto mo ikaw lot size 2. Gusto mo mas aggressive ka. Yun, pwede din yun. But for me, personally, I want this. Mas conservative to. And then, ito, may risk management din sa copy trading. For example, I am only willing to risk 30% of my capital. And I am targeting to win, let's say, $200. Yan. So, meaning, hayaan ko lang siya, paunahan na lang alin dyan yung mahit. Kung magkaroon ako ng 200 profit, o 100 profit, or mahit yung loss ko. So, click mo lang yan.
Para kahit di ka nakabantay, magka-close yan kung ano man mangyayari. And then dito, makikita mo, masusort mo sino yung yan, yung may mataas na profitability. Kailan check mo kung ilang period of trading na siya. So ito 29 days, 181 days. You can also filter it. And per region, gusto mo Philippines lang. You can check. So ganun siya. Okay. Here you can follow and copy experienced traders. Yan. Earn even without trading skill. All you have to do is to copy, risk, or kahit ayaw mo ng real money, di demo lang. Yan. Learn by observing experts. Makikita mo yung actual trades nila sa iyong account. So, once na nakapag-copy ka, magkakaroon ka ng bagong MT5 account once na nag-copy ka sa social trader. Okay, so, ayun. Perfect for investor or busy individuals. Gusto mo lang mag-risk. At least dito, kung iisipin mo, parang ka nag-hire na employee sa iyong business. So, sa typical na traditional business, diba, magkano ba minimum 10, 15,000 per month? Cost na yon. Hindi mo pa alam kung mag-perform siya ng mabuti o hindi. So, dito, yung 15,000 mo, capital mo yun. Kakaltasan ka lang ng master trader kapag kumita ka. So, let's say, kumita ka ng $10. Meron siyang certain percentage doon, usually 30%. So, doon lang siya kikita. Pero pag mali yung performance niya, edi pag talo siya, edi talo ka, parehas kayo. Gets niyo ba yun? So, yan. You have to review yung at least 3 to 6 months ng past performance. Check mo yung risk level. Kung high risk trader ba siya, conservative trader ba siya. And then, check mo yung trader strategy by, yan, check mo kunwari ito. Ano bang ano niya? Yan. Naglalagay naman sila ng, ano dyan, ng description. Pero, iti-check nyo yung mga assets. Mas maganda yung may malaking capital. Okay. And then, kung gusto mo naman na ikaw yung master trader, medyo ano to, sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Diba yan? Kasi, syempre, mas may pressure, maraming nagka-copy sa'yo. So, dito naman, kikita ka by trading on your account. So, pag naging profitable yung trades mo, edi kikita ka. And then, you can also share that sa community. People can copy you. And then, you can earn profit from, yun nga, profit share or commission. So, for example, ito, yung mga trader na yan, commission nila 30%, 30, 30, 50, 30, 10. So, kakaltasin yan sa magiging profit mo pag nag-copy ka sa kanila. Okay, so kung ikaw, magaling ka ng mag-trade, o kaya may sarili kang EA at gusto mong ipashare sa iba, o diba, sabay-sabay tayong kumikita, ayan. So, ikaw, magkakaroon ka ng additional income by, syempre, sharing your expertise. Syempre, ikaw na nga nag-analyze, diba? So, might as well, magkaroon ka ng konting income din, di ba? Yun, kapag nag-profit sila, magpo-profit ka din ng kaunti. Pero pag talo sila, di talo ka, wala kang, pag talo yung trade mo, di wala silang kita, wala ka rin kita sa kanila, kaya dapat galingan mo. So, how does Forex copy trading work? Yan, so sa copy trading, you can trade on your own. Yan. O kaya pwede ka mag-copy ng professional. Pwede ka mag-provide ng trades for copying. Pwede ka makipag-chat sa trader na gusto mong i-copy. Yan. Pwede ka mag-subscribe sa mga trading signals. Yan. May mga ano yan dito, mga group chats, mga channels ka pwedeng salihan. So, yun. And you can create your own channel, yan, you can have your own community. So, copy trading is for you if you don't have time to trade manually,
If you're a beginner and want to learn by observing pros, yan. Sa mga kagaya sa school, di ba? Ayaw mo mag-aral, kopya ka na lang dun sa matatalino. You want to earn passively while gaining experience. Yan, maganda nagka-copy ka habang nag-aaral ka pa ng manual trading. Habang di mo pa nagigets ano yung mga indicators, yung proper lot size, ano ba yung buy limit, sell limit, ano ba yung smart money concept. So, this is perfect for you para makasabay ka na sa real trading. At nale-leverage natin yung galing ng iba. So, this is also perfect for you if you prefer to follow proven traders instead of guessing. At least dito, makikita mo yung performance nila. Ma-review mo. And then, you're ready to grow your capital smartly with guidance. Ayan. So, if you are interested sa copy trading, edi you can start with a demo account and then observe what will happen. So, ito yung mga sample. Makikita nyo mo yung mga performance nila. Dito yung mga graph ng mga pataas. Okay, and then sabi nga ni Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. So, sa Forex, kapag natutunan mo paano maging consistent, maging profitable, and you can compound your profit mo, edi yan, it can help us achieve yung time and financial freedom na hinahanap natin. Next sa pag-usapan naman natin ay ang prop firm trading. Kung gusto mong kumita sa Forex without risking your own money, you can use prop firms like FundedNext. Kasi dito po, all you have to do is to pass their evaluation para ma-prove mo po yung trading skills. And once na na-pass mo po yung evaluation, so for example, dito sa Stellar 2-step, ang evaluation dito is may phase 1 and phase 2. So dito naman may 1-step na challenge lang pero mas mahal siya. Mapapansin mo dito sa 100K, 569 po yung fee dito. Pero sa Stellar 2, 549 lang. Pero dito, dalawa yung challenge na kailangan mong mapasa. Dito, kailangan mong abutin yung 8% na profit, and then sa phase 2, kailangan ma-hit mo yung 5% profit. Sa step 1 naman, dito po, ang daily loss limit mo ay 3%, meaning 3% drawdown. So, hindi ka dapat matalo ng $3,000 kung nagtitrade ka ng 100K fund. Or kung nagtitrade ka ng 6K fund, hindi ka po pwedeng umabot ng $180. So, 3% yung daily loss limit mo. Pero kay Stellar Step 2, dito po pwede pong 5%. So, mas may space or may mas room ka na magkaroon ng loss. Pero syempre, hindi natin gustong ma-hit yung 5%, Kaya dapat, pag magte-trade tayo, dapat less than 1%. Maximum na siguro yung 1% per trade. Pero pag prop firm, dapat medyo maingat tayo. So, yeah, you can start with 1% per trade. Tapos, kunwari natalo ka, pwede mong babaan yung risk mo, gawin mong 0.5% of your capital per trade. So, yun. Ito yung gusto kong i-discuss sa inyo, yung Stellar 2-step. So, for example, you availed this 100K dollars. All you have to do is to hit the 8% target profit sa phase 1, and then ulitin mo lang yung ginawa mo, patunayan mong kaya mo talaga at consistent ka, at ang target lang na kailangan mo ma-hit is 5%. So, pag nakapasa ka, bibigyan ka po ng broker or ng prop firm ng funded account. And every month or every 2 weeks, pwede ka pong kumita ng 95% profit share na kung magkano kinita mo sa account na yun. So, let's say kumita ka lang ng 1% sa 100K fund mo, which is $1,000. Imagine, 1%, $1,000. Ang pwede mong kitain po doon ay the 95% of that, which is 950. So, bawi ka na, Kasi, ang
pinuhunan mo lang $549.99. And ito yung kinaganda sa Funded Next. Once na pinasa mo po ang iyong challenges, meron po siyang refund. Ito, refundable fee. So, kapag po ikaw ay nakapasa at nagkaroon ka na ng profit sa iyong funded account, i-refund po yan. So, basahin mo na lang po yung terms and condition. And I will create a separate video about this. So, ayun lang. And then, ano pa ba? Ito, yung minimum trading days is 5 days. So, dapat at least 5 trading days ka nagtitrade. For example, na-hit mo yung target profit mo within 3 days lang. Wait ka pa ng 2 days. Kailangan makapag-trade ka. So, kahit mag-trade ka ng 0.01 lang, pinakamalit na lot size, tapos i-close mo agad para lang ma-hit mo yung 5 trading days. Ganon siya. And then, yung first withdrawal, yan, 21 days yung kailangan mong hintayin para magkaroon ka ng profit share. And then, after that, pwede na siyang every 2 weeks. Actually, maraming ano yan eh. Maraming iba-ibang challenges. Merong pwedeng monthly lang, pwedeng every 2 weeks. So, you explore this one. Okay, meron din yan mga ganito. Double up, tsaka lifetime reward na 95%. Pero, may extra charge yan. Ako, I would suggest, wala dito eh. I would suggest you put the, yung swap free account. So, may bayad yun ng kaunti. I think 10%. So, ako, nag-add ako ng ganun. Ayun lang. If you want to learn more about this, please follow and subscribe my YouTube channel. Okay? And if you want to learn more about trading strategies and risk management, yan, follow ka lang. So, see you on my next video. Bye!